Ay magandang umaga po. Sa ngayon po ay alas 10:54 at tayo naman po ay magre-report ng isang pinakabagong balita na nangyari sa atin. Yung balita na kailangan ay malaman ng buong mundo. Ang ating pag-usapan po sa ngayon, ang ating pag-usapan sa ngayon, no, balita sa buong araw, ang tungkol po sa Comelec. Akalain mo ba naman? Pag-usapan natin. Akalain mo naman na kung si Sara Duterte ay nagwaldas ng 125 million, si George Sherwin Garcia nagwaldas ng 132 million. Napakatindi. So bago lahat, I want to greet Benjamin from Temecula, California. Tapos, your game is Come Shame. Good morning. Okay, so bago ang lahat, no, ang aking pagpakilala mo na ako po si Engineer Dr. Toto Bunyug Kausing. At nagsampa ako ng kandidatura ng pagkasenador pero tinanggal ni George Sherwin Garcia. Kasi sa katwiran niya, kapag disbarred ka daw, ay gagaguhin mo lamang yung election process. So, yan ang katwiran nila. Which is, wala naman sa libro. Pero ginawa nila laban sa akin. So, anyway, ang pag-usapan natin, yung mga ibang tinanggal, kagay kay Egay Erice, na ilang beses na naging congressman sa Caloocan, tinanggal din. Dinisqualified din. May apat pa na dinisqualified na inutusan ng Supreme Court na ibalik. Okay? Pero bago lahat yan, nais ko muna ipakita sa inyo yung kausa o cause o advocacy o yung adhikain para sa kagandahan, kalinisan at kaayusan, kagalingan at kailangan katotohanan na eleksyon. Ako po ngayon ay lumalaban ng pukpukan kay George Erwin Garcia at saka mga commissioner niya. So magandang umaga, Mila V. Anino, long time no here. Joey Castillo, good morning. Kabunyog from Nunuk Island, Surigao City. So Marajao Ngaga, Jericho Lonsted, tama yan, impeach silang lahat. Mga korap, mga bias, di marunong sa trabaho nila, sunod-sunuran sila sa Pangulo. Okay, tama ka. Rome Azier Sanberg ba yan? Malabo yung mata ko, mas buti pa siguro walang salamin. John Catil, pero sir, utos ata ng Supreme Court na baguhin ang balota. Okay? Your game is a scam shame. I support equal opportunity, no to discrimination for computation in electoral process. Ed E. Yes, impeach. Jamie Ariupagita. Magandang umaga, Dr. Engineer Toto Kausing. Tapos, sino pa si Christopher Talabugon? Good morning. So, Miguel, ikaw lang ang pag-asa at bayani ng Pilipinas for Senator. Rome Azier Sanding. Okay. Your game is a scam. Okay, mag-umpisa na tayo. At mga Alan Mindana, Abet Bautista, si Ambet, okay, Cristita Pilarada. So ngayon, ay may kinumpos pa ako na kanta para lang ito exclusive kay Bukay, no? Ipa-impeach sila niya, no? Iakit ko muna ang kanta, pabalik-balikin natin itong kanta. Ang nagkasta, paano pa ito babawi? Pera ng bayan. Impeach George! Impeach George! Impeach George! Impeach George! Impeach George!
Impeach George! Impeach George! Impeach! Sige. Ito, itugtog natin ulit ha. Sobrang galit kasi sa mga kandidato. Dinisqualify niya. Dinuisance niya. Naka-imprinta na 6 na milyong baluta. Nagpinatigil. Nag-Supreme Court. 132 million na ang nagasta. Paano pa ito babawi? Pera ng bayan. Impeach George! 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 Impeach! Ito na ngayon. Ay, balik natin ang kanta mamaya yan. Okay? Pag-usapan muna natin itong nangyari kanina kahapon. So, ipakita ko yung balita. So, ngayon, ang ating pag-usapan ay itong first Comelec title, balita po yan sa Inquirer. Ang nakalagay, a first Comelec discards 6 million ballots costing 132 million. Pero mo, nang dahil lamang sa nag-utos ang Supreme Court na isama ang pangalan ng 5 kandidato na dinisqualify at dinuisance nila ni George Erwin Garcia at mga kasama niyang Comelec, ay gumasta sa walang kwenta ang Comelec ng 132 million. Bakit? Kasi napilitan sila itapon ang 6 million na baluta na naimprinta. So kung napilitan sila itapon, dahil babaguhin nila yung lahat ng baluta at ilalagay po ang pangalan ng senatorial candidate na kasabay ko ng sampa. Ang pangalan ng senatorial candidate na ito ay isa po siyang kapatid natin na Muslim. Anong pangalan niya? Hinahanap ko pa yung pangalan niya. Si Zubair Mustafa ng Workers and Peasants Party. Kasama siya ni Attorney Sani Matola na aking sinusuportahan din, at siya po ay kasama ko, alumnus din siya sa Mindanao State University kagaya ko. So dahil sa inutos ng Supreme Court na isama si Zubair Mustafa ng Workers and Peasants Party sa baluta, ay napilitan ngayon ang Comelec na ipatigil ang pag-imprinta ng official ballots para sa Comelec, para sa ngayong eleksyon. Bakit dapat ipatigil? Kasi dapat na baguhin, utos sa Supreme Court, ilagay ang pangalan ni Mustafa Zubair. Ngayon, hindi lang po yan, pati ang baluta sa Caloocan na kung saan ay kandidato several times o multi-times na congressman si Egay Rece. So isama rin, inutos din na isama.
Pagkatapos inutos din na isama, ang kaigay receipt lang gusto kong palawigin itong diskusyon sa kanya pero mamaya balikan ko siya. Ang iba pang mga kandidato na inutos ng Supreme Court na isama sa official ballot ay si Charles Savillano na congressional aspirant sa 1st District ng Ilocos Sur, si Chito Balintay na tumatakbo na gobernador ng Zambales at si Florendo Ritualo Jr. na tumatakbong konsihal sa San Juan City. Biro mo, ano bang meron si Igay Rizzi? Pareho kami po ng sitwasyon. Disqualify ng COMELEC si Mr. Igay Rizzi. Sa ang katwiran nila, yung akusasyon daw ni Igay Rizzi laban sa lahat ng mga congressional commissioners ng COMELEC, pati kay George Erwin Garcia, ay wala daw basihan at hindi daw totoo. Tika muna, mali naman ata yan, Mr. George, abogado ka na magaling. Mali naman yan sabihin mo na walang basihan. Bakit? Kasi kayo po ang kinasuhan, natural, kayo na kalaban sa kaso, sasabihin nyo na wala basihan. Tanging ang Supreme Court labang makapagsabi kung may basihan o wala. Nagsumiti po ng ebidensya si Mr. Igay Rizzi. Ang isa sa mga akusasyon niya laban sa opisyal, mga commissioner at chairman ng COMELEC ay yung tumanggap kayo ng 1 billion na suhol mula sa kumpanya ng Namiro na taga South Korea. Yan ay bilang kapalit ng pagpapanalo sa South Korean company sa bidding para sa pagbibigay, pag-supply ng makina na gagamitin sa eleksyon. Kaya wag na kayo magmangan na wala kayong kinita dyan. Mr. Erwin Garcia, ang katotohanan ng buhay, wala pong maniniwala kahit sino na hindi kayo kumita dyan. Ganun lang po kasimple. So ngayon, kung hindi kayo kumita dyan, sabihin niyo ay para nyo lang sinasabi yan sa mga tell that to the Marines. Kasi po, kalakaran na sa Pilipinas. Di ba? Ito basahin natin. Ang balita, naka-English, i-translate ko na lang sa Tagalog. So itong title, ito yung litrato ng palaking ko Ito mga nasayang, na basura na mga na-imprinta na mga baluta. 6 million yan. So nabasura labang sapagkat po sa ginagawa ng COMELEC ay naglandfall na nga sa South na masyado silang nagmamadali, pero sa totoo lang, ano ba talagang intention? Ang intention po talaga diyan ni George Erwin Garcia at saka mga kasama niya mga komisyoner ay gusto nila makapaghiganti kay Igay Rizzi. Kasi si Igay Rizzi ay nag-press-con pa siya na ipinakita ni Igay Rizzi na nalaman ang 2 bank account number na nakapangalan kay George Erwin Garcia. At sinubukan pa nila na magdeposito ng tig $100 sa 2 account. O, kita mo, dami-dami niya ng ang dami-dami niyang mga papel na sayang. 6 million niya na baluta. So ngayon, nung nagdeposito si Igay Rizzi ng tag $100 sa 2 account, lumabas ang resibo. Nakapangalan kay George Erwin Mujica Garcia na taga Pilipinas. At ang bahay pa niya, penthouse. No? Ang penthouse na yan, suspetsa ko, yun po yung may angkan, pag-aari ng tao na nagreklamo sa akin na ninakaw kuno ni George Erwin Garcia sa kanya sa bilang abogado. Kita mo yan? Anong klase? So, George Erwin Garcia, kayo mga COMELEC commissioner dyan, ay mag-resign na po kayo lahat kung ayaw nyo impeach. Makapag-gather ka ako ng masuporta ng mga ibang mga
mga congressman na kontrapartido ay siyempre, at additionally, pag natapos po kayo ng trabaho nyo, pag nag-retire kayo dyan sa COMELEC, bubugbugin ko kayo ng kaso. Itong kasong ito, alam mo itong kasong ito, biro mo ha, meron pa naman palang panahon para makapaghintay kung kailan mag-imprinta ng mga baluta. Although I understand, mga 70 million na baluta ang imprintahin nyo. Pero may time pa. May panahon pa. Ang inyo, nagmamadali kayo. At nasumulat pa kayo sa Supreme Court na sinasabi ninyo na mag-imprinta na kayo. Gusto nyo, ilagay nyo sa balag ng alanganin ang Supreme Court. Itatali nyo. Ngayon, pumalag ang Supreme Court, inutusan kayo na itigil ang pag-imprinta at ilagay ang pangalan ni Mustafa Zubair bilang isang kandidato ng Workers and Peasants Party na pagka-senador, kagaya ko. Pero ako, wala pang desisyon sa akin, kaya maghantay pa ko. So, ganun po ang nangyari. Ngayon, si Igay Irese, talagang galit siya doon kasi nga, ulitin ko lang, in-expose ni Igay Irese sa media na nakatanggap ng 1 bilyon na suhol si Igay Irese, si George Heron Garcia at saka mga kasamahan niyang COMELEC commissioner. Napatunayan nila yan ni Igay Irese at ni Dan Marcolita na dinipositohan nila tig $100 ang dalawang account na suspetsa nila ay account ni George Heron Garcia. Pero nang dinipositohan, nagbigay ng resibo ang bangko at nakalagay ang resibo na ang may-ari ay isang taong nagngangalang George Erwin Mujica Garcia na taga-Pilipinas. Ngayon, sa akin naman, anong kinagalit niya sa akin? Ang kinagalit sa akin ng mga commissioner dyan, pati si Erwin Garcia, ay yung katotohanan na ako'y ilang beses nag-vlog. Siguro mahigit 20 times na ako nag-vlog, mga 30 times mahigit na. At ang binablog ko po ay pinakita kong ebidensya na walang duda. Kompleto, solid na evidence na kung saan ay si Leni Robredo ang nanalo, hindi si BBM, hindi si Sara. So ngayon, very clear kasi nanalo si BBM at saka si Sara sa kanilang boto na 32 million kay Sara, 31 million kay BBM sa pamamagitan ng lahat ng boto na nanggaling sa isang computer lamang. Ang computer na yan ay may tatak na 192.168.0.2. So ngayon, ibig sabihin, kung ang 99.9% ng mga boto sa Metro Manila ay nanggaling lahat sa 192.168.0.2 na makina ng computer, ibig sabihin ay niyari ninyo ang eleksyon. Bakit ko nasabi? Kasi po, batas na po yan. Batas sa ilalim po ng Republic Act 8436 na nagsasabi na sa tuwing eleksyon, ang lahat ng mga presinto na may kani-kanyang computer machine ay ipadala direkta mula sa presinto sa Tawi-Tawi, presinto sa Zamboanga, presinto sa Apari, presinto sa Batanes, direkta sa COMELEC na computer. Direkta sa computer ng mga canvassing municipal canvassers, computer ng provincial canvassers, at saka mga city canvassers. Pero anong nangyari? Lumabas na yung lahat ng resulta ay nanggaling sa isang makina, hindi nanggaling sa mga presinto. Kita mo yan? Ngayon, nagpaliwanag ito si Erwin kung bakit ganon. Sabi niya, last hour daw ay nagpalit yung lahat ng SIM card, lang signal ng Globe sa
sa 4G, mula 3G, naging 4G. So ngayon, ang gagawin nila ay bumili daw sila dapat ng 20,300 na modems para 20,300, paano ang labo ng paliwanag mo, Mr. George Garcia? Bakit malabo? Kasi may 106,000 na presento sa buong Pilipinas at sa mga embassy natin sa iba't ibang mga bansa. So, kung 106,000, magkasya ba yung 2,300 na modem? Niluluko mo kami Pagkatapos, hanggang ngayon, Mr. George Garcia, kakasuhan talaga kita ng pagsisinungaling sa pagka-disbarment. Bakit? Sinabi mo na merong nag-purchase, bumili kayo ng emergency nung eleksyon na ng 20,300 na modems. Alam mo yan, George Erwin Garcia, na lahat ng bibilhin ng Comelec ay dapat dadaan sa tinatawag na resolution ng in-bank o lahat ng komisyoner. Asan ang resolution mo na magpapakita na nagpasa kayo ng batas ninyo na bibili kayo ng 20,300 na modem? Niluluko nyo ang Pilipino Tapos, asan ang resolution ninyo, Mr. Erwin Garcia? Asan ang resolution ng Comelec na babaguhin ninyo ang sistema ng pagbilang ng boto? Babaguhin ninyo ang sistema na ginawa ng batas. Hindi po pwede yan na gagawin sa inyong resolution lamang. Pero kahit ganun pa man, kahit pwedihin natin nagagamit kayo sa inyong resolution, wala rin kayong pinakita na resolution hanggang ngayon. Kaya dapat impeach na talaga kayo. Na kayo, nakakasar, hindi na maganda tingnan. Tandaan mo yan, hindi ka forever dyan na chairman. May hangganan yan. Pag wala ka na, kakasuhan kita patong-patong pag wala ka na dyan sa Comelec. Kayong lahat na komisyoner, kakasuhan ko dyan. Lahat na magre-retiro, kakasuhan ko. Unang-una, itong palpak ninyo. Bakit kayo nagpa-imprinta ng official ballots na hindi kayo makapaghintay na marami pang mga kandidato ang nagsampa sa Supreme Court? Alam nyo yan. Dahil alam nyo na mayroong makasampa, kahit isang linggo, 2 linggo lang kayo nagantay, hindi nyo ginawa. At dahil alam mo yan, dahil ikaw ay abogado, at dilabag mo pa, ibig sabihin may malis. May malis siya. Sinadya mo. Sinadya nyo lahat. Anong dahilan? Ang motibo ay paghihiganti. Gusto mo akong higantihan. Gusto mo higantihan si Egay Rese. Nadamay na lang yung iba. Matindi ka, ito, ulitin ko uli ang music na ginawa ko, na kinumpos ko para kay George Erwin Garcia. Pakinggan nyo. Sobrang galit kasi sa mga kandidato. Di-disqualify niya. Dinuisance niya. Naka-imprinta na 6 na milyong baluta nang pinatigil ng Supreme Court. 132 million na ang nagasta. Paano pa ito babawi? Pera ng bayan. Impeach George! 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 Impeach! So, ngayon,
yan lamang ang topic natin sa ngayon. Limitahan na lang natin sa ganun. At mag-out muna ako, babalik ako mamaya, mga bandang alas 4 o alas 3. Tatawagin ko na lang kayo. Si Pagaw Baker, music lover, Alfonso Iniego, gusto na lang ng government officials ay yung maraming gastos dahil may kickback. Bong Tupas, halatang nagsisinungaling, George Erwin Garcia, managot siya. Alam mo anong kaso isasampa ko sa kanya? Paganda mo ang kaso sampa ko sa iyo. Paglabag po sa Section 3G ng Republic Act 3019. Ano yon? Sa pagsagawa, nakipagkontrata ka sa mga printer na alam mo na hindi pa may panahon pa. Dapat na inantay nyo, may kaso pa sa Supreme Court. Music lover, Sir Millions. Okay. Ganda ng song daw, sabi ni Miron Vlog. So, sino pa? Si Marilo Fabian, si Nilo, paano yan? Sa buwis natin ang galing nga, 132 million. Kapatid ko, Cristina Pelarda, na ano na siya, nag-alala sa akin. Wala daw kwenta sumali sa politika. Maingay ka daw masyado kasi, wala, hayaan mo mangingay. Huwag ka na sumali sa politika kung tahimik ka lang kasi magnanakaw ka rin lang naman. So, Ma'am Marilo, music lover, tapos Gumamela, Bugos, tapos Pagaw Baker, hayaan mo sila kung magalit. Yan naman talaga intention ko, magalit sila, ma-atake sila. Rogelio Tapado, Marilo Fabian, good morning po, Doc Kausing. Ask ko lang, bakit? Kasi nagmadali ang tumilik. Ayan, tuloy na gastos. Paano ba natin mababawi yan? Iparifund ko sa iyo yan, Mr. George Garcia. Iparifund namin sa iyo yan, kayong lahat ng mga komisyoner. Hindi pa nga may timing pa yan. Pwede naman kayo makapaggamit ng maraming printer para lamang madaling matapos yung 70. Kung sabihin mo 70 million na baluta gagawin, marami pa. Marami namang kagaya na magpa-Xerox ka. Ang i-Xerox mo ay sabihin na natin 10 rim. So para maubos, punta ka sa 10 na magsi-Xerox para sabay-sabay matapos ang isang rim. Ganun na kasimple, kadali yan. Cristina Pelarada, tanggalin sa pwesto, tapat na tanggalin gagong ito. Pasensya. Gumamela Bagis, Filipinos are poorer and poorer every day. Ganyan talaga kasi sabi ng kapatid ko, hindi man kanila pera. Tama po. Pedro Mergal, he should be fired for wasting a lot of taxpayers' money. Biro mo, 132 million, that is 0.1 billion. Perni, Pinto, Jordan, good day, Busing, ingat. Tapos si Ami Gibana, Doctor, Engineer, Attorney, Kausing, dapat talagang impeach. Si Comelec Garcia, corrupt na, gumastos sa maling patakaran. Biro mong gastos mo sa pagkakamali mo na nawala yung 132 million sa isang iglap. So, Ronald RTV, dapat kasi patalsikin na ni BBM ang Comelec na yan. Cynthia Per, hindi niya yun papalitan ni BBM, kaya dapat magkaroon tayo ng leader, presidente na malinis. Okay, at abangan nyo kasi tumatawag na po ang leader ng sa Taguig Patiros na si Romulo Ison. Magmi-meeting daw ngayong January 31 ang third force, pangatlong pwersa. Kasama na ako doon. Kasama si former Justice Antonio Carpio. Si Etnad Reyes, Dante Reyes, magandang umaga, good morning. Si Sario Angkog, engineer, bakit yung pangalan ni Bong Revilla nasa unahan, di ba? Alphabetical? Oo nga, napansin mo? Sige, tirahin natin yan. Ramon Isoli, good evening, Sir Toto. Dapat talaga impeach ang lahat ng opisyalis ng Comelec dahil hindi sila tunay na maglilingkod sa bayan. Tama po kayo. Pat, sige. Sir Pat, kumusta ka na?
baka mag-ibar at sabihin moot na academic. So, Kasyano, kasi yung probinsyano, kapal na mukha niyan idol si Kumilik. Pati salamin, nakakatulog. Pa kaya yan? Jupiter, Pluto, negligence yan. Hindi to negligence ni Jupiter. Talagang sinadya. Kasi negligence nagkakamali lang. Pero ito sinadya ito. Ferdinand San Juan, good morning po, Attorney Engineer Dr. Toto Bunyog, katotohanan, si Sario Angpo, good morning, Diosdado Villa, Feli Aguilion, maupay nga aga, Dok, maupay nga aga, mamaya, kulop, may vlog tayo, Feli Aguilion, mabuhay, si Toto Kausing, Romel Bingson, ganda ng komposisyon niya, kay Garcia, Toto Biroga, good morning, Sir Toto, kasama ka na sa baluta, Henry Munoz, apat lang yang indication ng corrupt na mga tao. Felix Sembrano Misahon Jr., Attorney Toto, kailangan matanggal na lahat ng pumilik. Feliciano Calvo, good morning, Attorney Toto Kausing, bakit siya, kasi nagmamadali sila mag-imprinta. Yun, sila lang makasagot niyan kung anong kanilang pakay, bakit. Jerica Lonsted, galing ng kanta mo, Dok, ay salamat. Matrix, parang maling grupo na salihan mo. Attorney, hindi, kahit anong grupo salihan mo. Johnny Trinsina, Senator, kasama ka ba sa baluta? Nag-antay pa ko ng utos. Enrique Valera, utos sa Supreme Court. Negligence yan. Hindi po negligence yan, Enrique. Ito po sinadya. Pastor Aurelia, I pray na ilagay mo sa baluta. Sana naman ilalagay utos ng Supreme Court. Cristita Pilarda, sana manalo ka sa laban ng mga taga-Comelec. Tapos, NDL Game Foul, Allen L. Mindunya, Marajao na buntag, Dr. Toto Kausing, Marajao na buntag sa mga Surigao doon, sa inyong hurot. Paterio Sige, yes na yes, it appears that our election was never a solution to the ills of the country. Merjan Destresa, magandang umaga po, Attorney. Puro corruption na po ang politika. Okay, Alan El Mindanya. Okay, Marajao. Si Abet Bautista, Ambit. Good AM po, Engineer. Cristina Pelarda, magandang araw sa iyo, Attorney. Your game is a scam. Si June Capilo, nabasa ko na. Siguro hanggang dyan lang muna tayo at babalik ako mamaya. Abangan niyo, bumba naman ang babanat ko mamaya. Si Bung Topas, kamag-anak namin itong Topas. Okay. Si Julia Faa, Alonso Iniego, nabasa ko na yan. Okay. Tapos, ano kaya ni Manolo Iniego na boss ko sa Inquirer dati. Manasas Benedict Serrano, sa mukha pala. Kumusta ka dahil diha sa Butuan? Ben Serrano, Harbinger. Hindi na makapagkatiwalaan sa mukha pa lang ni Garcia. Malaking mata, di ba? Parang nagulat ang mata. Bakit hindi ka pa magsampa ng kaso? Di ba? Si kay Erwin po, tapos na po. Nagawa ko na. Pinasirox na lang. Nagawa ko na po. Ayos na. Ipapile na lang. Nag-antay na lang po ako ng pera ng isang kaibigan kasi kulang pa ang pangbayad ko sa Comelec. Kung mayroon kayo pambigay ngayon dyan, bigyan niyo po ako sa GCash. Mga nagbibigay sa akin, 100, 200, nakakatuwa. Marami po nagbigay. Danilo Calyamat, Virginia Parkinson, Toto Baruga, Helen Baguio, naimbag na bigat. Bigat mo, Sindok, Toto Kausing, tuloy-tuloy po tayo. Mayroon himala. Tama. Sabi ni Amy, walang himala. May himala. Siya po si Danilo sa Kalamat. Dante Reyes ulit. True. Ricardo O, good morning. Doc Toto Bunyog Kausing, Rinaldo Feliciano, good morning. Attorney Engineer Toto. Dinaya na noong nakaraang halalan, no? Daya si Lenny. Okay, mandaya pa rin ulit, no? Ray Santos, good luck, Doctor. Rene Bao, Felix Baginbin Rogis, Music Lover, Ray Santos, Abit Bautista, okay, Romulo Solis,
God bless, Engineer. Zenny Bao, Nelson Salmo, Ruel Manamis, Mananis, okay, Nilo, tumaas buwis ng amilyar, kuryente, tubig, lahat tumaas po. Pagtatalakay natin mamaya ang mga presyo. Si Bing Liwag, okay, andyan na muna at magandang umaga. Magandang umaga! Ha? Ipatatugtog ko muna yung ating team song para kay Erwin Garcia. Magandang umaga! Sobrang galit kasi sa mga kandidato. Di-disqualify niya. Dinuisance niya. Naka-imprinta na 6 na milyong baluta nagpinatigil ng Supreme Court. 132 million na ang nagasta. Paano pa ito babawi? Pera ng bayan. Impeach George! 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 Impeach! Ayan. Magandang umaga, John Monda Villanueva. Sabi, hello po. Sa surprise battery, dapat doon pa daw ito. Sinampa yung impeach na yan. Impeachment. So hanggang dito lang muna at maraming magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa aking kapatid. Magandang umaga kay Ernesto Lagramata dyan sa Seattle, Washington. Magandang umaga sa aking tita, si Attorney Anthony Antiquiten at saka si Uncle David dyan sa New Jersey. Si Auntie Tastas. Magandang umaga din. Maayong aga sa tanan ng mga taga-Ahoy. Bati lang ako. Total tapos na ako. Pwede na ako magbati. Sa mga Pilipino dyan sa Japan, Ohio, gozaimasu. Sa sa Germany, mga gabi na siguro, gote na ben. So sa Hawaiian, ay gabi na mata, aloha ahi-ahi. Sa mga Italian, Filipino-Italian, ay siguro gabi na dyan, buonasera. Tapos sa French, bonjour. Tapos sa Netherlands, Guten Abend. Sa mga Maranao, mapita mamo sa mga tao, mga kababayan ko diyan sa Maguindanao. Tapos sa mga Tausog ay may Rayaw, may Naat. O sa mga Muslim na mga audience ko, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayon sa Allah at syukran sa inyong lahat. Tapos, laging tandaan, sabi ng Diyos, I am the way, the truth, and the life. Pagkatapos, sabi rin sa Psalm 91, reside in the house of the Most High, and then you will be comforted by the protection of the shadows of the Most High. Sa mga kapsat ko na imbang bigat, sa mga Pangasinense na maabigay kabuwasan, mga Kapampangan, maya paabak, mga Ibanag, mapya nga uma nikaw. Sa mga Ibaloy, mapting ja agsapa. Sa mga kankani, gawis ay wagkat. So, yan po ang ating mga Itawis, napya nga matarok. Hanggang dyan lang muna tayo. Babalik na lang tayo po maya.